Bakit kailangan pumatay ng hayop? Baka nagtataka yung ilan kasi pinagdaanan ko nga dati yung vegetarian/vegan stage ko sa buhay ko na hindi talaga ako gustong pumatay sa mga hayop dahil nga naaawa ako sa kanila. Ang pinakaunang hayop na napatay ko noon ay isang manok. Tama lang din naman kung halimbawa ay gusto nyong ma-experience para sa sarili nyo kung paano nga ba pumatay ng isang hayop ay magsimula kayo sa maliit. Hindi counted yung mga lamok o ipis ha, kasi yung mga iba hindi naman iniisip na mga hayop talaga yung mga more of insekto. Pero yung makakakita talaga tayo ng dugo, na maraming dugo na halos pareho lang yung kaitsura ng dugo na pula katulad ng sa atin. Tapos medyo malaki na din yung hayop. Balikan natin yung tanong ko kung bakit nga kailangan pumatay ng hayop. Unang-una sa lahat mga kapatid at pinaka-importante, ang hayop ay kailangan ngang patayin dahil yung pagpapaagas ng dugo at nagdudulot nga ng kamatayan na yan ay kailangan para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. At kaya nga ay para hindi na yung tao mismo ang kailangan mamatay ay kailangan pumatay ng hayop. Yun na nga yung buong point ng ritual sacrifice ng mga hayop. Bakit ganon ang mundo? Parang sobrang lupit naman. Hindi ko alam. Sabihin nyo at tanungin nyo sa Panginoon kung bakit ganyan yung patakaran sa buhay. Pero ganyan talaga ang mga laws or mga batas ng universe natin. Kung ayaw nyong gawin yung ritual sacrifice sa mga hayop, wala namang pilitan. Pero ang mangyayari talaga niyan ay kayo ang magtatanggap doon sa mga pagdurusa sa katawan ninyo kasi hindi nyo nga nalihis or naiwasan or naipasa doon sa mga hayop yung mga pagdurusa na dulot nga ng mga kasalanan na nasa katawan mo ngayon. Lahat kasi tayo, dahil nga sa mga kasalanan natin ay may naiipon na mga karma na kailangan nating pagbayaran at nagagawa nga ito sa pamamagitan ng pagpasa sa mga hayop. Pero depende rin sa mga kasalanan ha. Hindi lahat ng kasalanan ay malilihis lang basta sa ganyan. Napakalaking alay minsan ang kailangan mangyari. At minsan merong mga bagay na kailangan mo talagang pagdusahan at hindi mo maiiwasan kahit na mag-alay ka pa ng hayop. Lalo kapag sobrang bigat talaga ng kasalanan mo na mortal na kasalanan. Na pumatay ka, naglande or nagnakaw, tapos marami kang nasira ng mga buhay, meron kang babayaran bukod pa doon sa ritual na pagsakripisyo mo sa hayop na hindi mo maiiwasan na pagdurusa sa buhay. Ako sa totoo lang, nung dati na vegan, vegetarian ako, hindi ko rin maisip na bakit ba kailangan natin magbigay ng pagdurusa sa mga hayop. Pero ganun talaga yung kalikasan ng buhay eh. Ang mga iba na gusto nila na maging vegetarian or vegan at mga tinatawag na non-violent people, ang ibang mga religion ay tinatawag tong ahimsa, mas pipiliin na lang nila na sila ang magdusa. Kahit nga ang mga sustansya sa katawan na mas makukuha nga natin sa mga hayop ay mahihirapan yung mga tao na walang karne o walang animal products na makuha, mas pipiliin na lang nila yon na wala sila ng ganong sustansya dahil nga mas niniwala yung mga tao doon sa kapayapaan nga na binibigyan nila sa mga hayop. Pero para sa akin, ang desisyon ko, ang pinili ko is mas importante nga ang buhay ng tao kaysa sa buhay ng hayop. Oo, nakikita ko at naiintindihan ko yung mga sinasabi ng mga tao na lahat ay balanse sa ecosystem natin. Pero ayon nga sa sinabi ng Diyos, dahil nga ginawa tayo sa imahe at kawangis niya, ay tayo ang pinaka-importante na mamamahala sa lahat ng mga buhay dito sa mundo ng tao. Nasa sa tao na kung maniwala sila sa ganun o hindi, pero yan ang sinasabi ko ayon sa kung ano ang natanggap kong kaalaman sa Diyos, sa mga anghel at sa mga puting engkanto. Katulad dun sa ginagawa ko sa mga ritual sacrifice. Kesa na dumaan ang isang tao sa lahat ng mga iba-ibang sakit na dulot nga sa kanyang kasalanan, ay pinapadaan natin yung mga kasalanan na yan sa isang hayop. Tapos pinapaagas natin yung dugo ng hayop na yan para doon dumaan nga at lumabas ang lahat ng mga sakit na dulot din ng kasalanan. Kasama na din yan yung mga kamalasan at kabiguan sa buhay kasi hindi lang yung sakit sa katawan kundi yung sakit sa swerte o di kaya sakit sa mga relasyon. Lahat ng klase ng pagdurusa na yan ay dulot nga sa mga kasalanan natin. Kaya yung ritual sacrifice na yan na may panalangin para ipasa doon yung pagdurusa sa mga hayop na lumalabas nga sa dugo, ang solusyon para makalampas ang tao sa ganyang mga pagdurusa. At may kapalit ito, may bayad na mahal para ito ay maging epektibo dahil nagsasakripisyo talaga ang tao para yun ang maging kapalit niya
doon sa mga pagdurusa niya. Sa halip na siya ang dumaan doon sa mga pagdurusa na yon, ay yung hayop na lang ang sasalo. Pero may pagdurusa pa din kasi kailangan mo na magdusa or maghirap, magsikap para nga makakuha ng pera bilang kapalit doon sa mga sakripisyo para mabayaran mo yung ritual. At syempre, kailangan ng pera para bilhin yung hayop na yan. Bukod pa doon sa mga ibang prutas at iba pang mga materyales na kailangan para sa ritual. Kailangan talaga pumatay ng hayop at hindi natin maiiwasan yan. Kasi dito nga sa mundo ng tao, kahit nga hindi ka kakain ng hayop ay kailangan mo pa rin pumatay ng halaman. Meron kang kukuhanin na buhay mula sa iba para patayin at yung pinatay mo na yun ay magsisilbing buhay para sa iyo kasi kinain mo yung laman nila. Hayop man o halaman, meron kang kailangan patayin para lang mabuhay dito sa mundo ng tao. Tapos ganun din sa spiritual na paraan na meron kang kailangan bigyan ng pagdurusa para yung pagdurusa mo ay matanggal mo na sa iyo. So ganun ang simpleng paliwanag kung bakit nga kailangan natin pumatay ng hayop kasi sila ang sasalo ng pagdurusa kaysa sa tayo ang sumalo doon sa pagdurusa na yon. Brutal talaga ang katotohanan dito sa mundo ng tao. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin kasi yan talaga ang kailangan nating ayunan para maging maayos yung mga buhay natin. Ang sinasabi ko lang sa inyo, kung ano ang mga natutunan ko, tanggapin nyo man o hindi, nasa sa inyo na yon. Basta ito ang sinasabi ko na pamamaraan kung paano nga gumagaling at gumaganda ang mga buhay ng mga nireritualan namin dahil yung mga hayop na pinatay na yan, sila ang kapalit para doon sa lahat ng mga pagdurusa na pagdadaanan sana ng tao, pero pinadaan na lang sa hayop. Kung interesado ka na mas malaman kung ano ang mga detalye tungkol sa pagriritual namin, ay sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay sa ritual. Binabahagi nga namin dito kung ano yung ginagawa namin sa isang ritual. Ang part lang na hindi pwedeng ibahagi dyan yung mga orasyon kasi ang tao talagang totoong ritualista na kukuha ng kapangyarihan mula sa Diyos ay kailangan siya direkta kumuha doon sa Diyos sa mga orasyon na yan. At yan din ang ginawa ko at yan ang binigay sa aking sugo na nagbibigay nga sa akin ng isang kabuhayan at mission din dito sa mundo ng tao na maging ritualista, life coach para sa mga tao para magabayan sila sa kaliwanagan ng katotohanan sa pagsunod ng landas ng kabanalan at sa pagsasabuhay nga ng isang mahusay na buhay sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Kailangan natin pumatay ng hayop para yung hayop na lang ang sasalo sa pagdurusa natin kaysa tayo ang magdusa. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.